10 araw na lang. Waksha Bank, maligayang kaarawan, Ginoong Davis. Hindi ko na nga maalala kung kailan ang huling beses na ipinagdiwang ko ang kaarawan ko. Maligayang kaarawan, anak. Maligayang kaarawan. Salamat, Mom at Dad. At para sa paborito kong tao, Mia. Maligayang kaarawan. Lucas, maligayang kaarawan. Salamat, Chloe. Lucas. Tungkol naman sa pirasong ito, sinikap ko talaga na magpabid ang isang kaibigan ko sa abroad sa isang auction sa Italy at manalo nito para sa iyo, Angel's Guardian. Naway, dalhin nito sa iyo ang proteksyon ng anghel upang magkaroon ka ng pangmatagalang kalusugan at kaligtasan palagi. Ito ay obra ni Professor Lotia. Saan mo ba nakuha ito? Mia. Salamat. Gusto na gusto ko ito. Natutuwa lang ako na nagustuhan mo. Maligayang kaarawan sa iyo. Mia, ang bait-bait mo talaga. Salamat. Ethan. Anong ginagawa mo rito? Ethan, kaarawan ko ngayon. May regalo ka ba para sa kaarawan ko? Tingnan mo siya, dumating ng walang dala. Halatang halata nakalimutan niya ang kaarawan mo. Wala akong anumang para sa iyo. Ethan, anong klaseng ugali iyan? Ayos lang, Ethan. Pero may isang espesyal na regalo na ikaw lang ang makakapagbigay sa akin. Sa susunod na buwan, ako at si Mia ay ikakasal na. Maaari ko bang hingin ang iyong basbas? Sige, maligayang bati. Ethan, ang gusto kong pakasalan, ikaw pa rin. Pero ngayon, wala akong magawa. Si Lucas, hindi maganda ang kalagayan niya ngayon. Napaka-instable niya at natatakot ako baka saktan niya ang sarili niya. Kaya kailangan kong pumayag muna. Pasensya na. Kung sino ang pakakasalan mo, hindi ko na yun problema. Ethan, may saysay ba kung magsasabi ka ng galit? Hindi mo ba ako kayang unawain? Pagkatapos ng lahat, si Lucas ang nagligtas sa buhay ko. Bantayan ng mabuti ang pasyente. Ipaalam sa akin kapag nagising na siya. At saka, bantayan din ang mga makina. I-report kagad ang anumang abnormalidad. Kaagad. Critical ang sitwasyon. May kidney failure ang pasyente. Kailangan nating magsagawa ng kidney transplant sa lalong madaling panahon. Kung hindi, Subukan ang sa akin. Gamitin ang sa akin. Lucas, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Mia, ako iyon. Ang mawalan ng bato. Walang problema. Lucas, salamat. Hindi ko malilimutan ang ginawa mo para sa akin. Tama na. Sino ba ang akala niya siya? Bakit ka pa mag-aaksaya ng oras para magpaliwanag sa kanya? Tapos na ang usapan. Sa katapusan ng buwang ito, ikaw at si Lucas ay dapat magpakasal na. Ethan, tunay ang pagmamahal namin ni Mia. Taos puso kong hinihiling iyong basbas. Maaari ko bang makuha ito? Buong puso kong pagbati sa masayang magkasintahan. Ethan, dahil sa iyong kasalukuyang kalagayan, hindi maganda ang itsura. Ang pag-aalis ng isang bato ay magdudulot ng malaking pahirap sa iyong katawan. Sabi mo, idinonate mo ito sa iyong nobya. Pag-ibig. Nakakatawa. Mula ngayon, para sa sarili ko na ako mabubuhay. Ethan, ang ginawa ko lang ay makipagkasundo kay Mia. Nasasaktan ka na naman? Akala ko nga ba, peke ang pinsala sa iyong pulso. Oo, ako ang nanalo. Ako ang nanalo. Ganap. Hindi ka kailanman matatalo sa akin. Tingnan mo ang sarili mo. Isinasapanganib ang buhay para iligtas ang iba. Nauubos ang sarili para mapasaya ang pamilya. Sa huli, ano ang nakuha mo? Ang kailangan ko lang gawin ay magpanggap na sinaktan mo ang aking pulso at hindi ka na makakabangon, maging ang pamilya o si Mia
Sa huli ay akin din ang lahat. At ikaw, magpakailanman ay yuyurakan ko. Ganoon ba? Balang araw, ang iyong tunay na mukha ay mabubunyag. Sa tingin mo ba talaga na maniniwala sila sa'yo? Wala nang saysay kung maniniwala sila sa akin o hindi. Sige, Profesor. Mag-aayos na ako at diretso na sa airport. Binabati kita, Mia. Napangasawa mo ang panganay na anak na lalaki ng mga Davis. Dapat mong alagaan ng mabuti ang aming si Mia. Ako ang nagsasabi sa'yo. Mia ang babae na mamahalin ko habang buhay. Mia. Naku, si Ethan pala. Hindi ka man lang makapagpakumbaba kahit kakalaya mo lang sa bilangguan. Kung ako ang nasa kalagayan mo, nagtatago na ako sa isang butas ngayon. Totoo! Ang isang tulad niya, isang dating preso, nakatingin pa rin sa aming mahal na Mia. Walang hiya talaga. Ethan, ngayon ay engagement party namin ni Mia. Sigurado akong ibibigay mo ang iyong basbas sa amin. Hindi ba? Tingnan mo naman sina Lucas at Mia. Napaka-perpektong tambalan. Para sa isa't isa. Sobrang bagay. Hindi tulad ng iba. Nakakadiri. At isa pa, ang aming si Lucas ay nag-donate ng bato para kay Mia. Iniligtas niya ang buhay niya. Alam mo, Gaano kakaromantiko iyon? Kung gayon, ang masayang magkasintahan na ito ay dapat magbigay sa amin ng kaunting palabas, hindi ba? maghalikan kayo. Halik, 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 halik. Congrats. Congratulations. Congrats. Congrats. Paalam. Sa unang kalahati ng aking buhay. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat sa pag-alis sa inyong abalang schedule upang dumalo sa engagement party ng aking anak. Nakita mo ba si Ethan? Hindi. Parang may lakas pa ng loob siyang magpakita. Akala ko pagkatapos ng 8 taon sa bilangguan, baka naman naging maayos na siya kahit papaano. Masyado yata akong umasa. Alam ba niya kung anong okasyon ito? Kunin mo siya para sa akin. Hindi ako pupunta. Hindi ko nga alam kung saang kwarto siya nakatira. Pamilya mo siya. Sa totoo lang, paano ka naging ganoon ka walang alam? Hindi mo nga alam kung saan siya nakatira? Hindi ba siya nakatira sa mayordomo? Ginang. Saang kwarto nakatira si Ethan? Isama mo si Chloe at dalhin mo siya rito. Para hindi magsimulang magchismisan ang mga tao tungkol sa pamilya natin. Sa atik po nakatira si Ginoong Ethan. Ano? Sa atik? Hindi ba't imbakan lang iyon? Doon nakatira si Ethan? Noong dinala po namin si Ginoong Ethan sa bahay, ang kwartong inihanda para sa kanya ay ginawang sculpture studio ni Ginoong Lucas. Kaya si Ginoong Ethan ay pansamantalang naninirahan sa atik. Mula nang dalhin namin siya mula sa ampunan, ang batang iyon ay palaging tahimik at suwail. Sino kaya ang kanyang pinagmanahan? Sa tingin ko ang atik ay bagay na bagay sa kanya. Kung malaman ito ng mga tao, iisipin nilang inaapi natin siya. Mayordomo, dalhin mo si Binibining Chloe at gumawa ng bagong ayos. Binibini. Dito po. Maging mabait ka. Sige na, anak. Sige, sige. Pupunta na ako, okay? Hindi makapaniwala. Isang tunay na dukha ang lugar na ito. Wala man lang init o palamig. Hindi ba dapat si Ethan ay isang mayabang at mapang-aping, sutil na bata na palaging nagwawaldas ng pera? Paano siya napunta sa ganitong pamumuhay? Dito talaga nakatira si Ethan? Opo, Mas Chloe. Imposible. Hindi ito totoo. Ang lugar na ito, may nakatira ba talaga dito? Ano ito? Ano? Paano ito nangyari? Ang gandang mag-asawa. Ang ganda-ganda. Ethan, nasaan ka na? Pwede bang itigil mo na ito? Pakitang tao lang ang ngayon. Tinutulungan ko si Lucas sa kanyang paggaling sa isip. Mia. Mia. Sa wakas, matatapos ko na ang nakakasuklam na impyernong ito ng tuluyan. Ethan, nasaan ka na? Iniligtas ako ni Lucas. Ngunit ikaw pa rin ang minamahal ko. Pwede bang itigil mo na ito? Sa airport. Mom, Dad, may nangyari kay Ethan.
Hoy, nanay, tatay, may malaking problema si Ethan. Anong nangyari? Tingnan mo ito. Ano ba talaga ang isinusulat niya? Mga overdue na bill ito. Hindi pwedeng mangyari yan. Anak na walang utang na loob. Hindi ba't binigyan natin siya ng allowance? Oo, magkano ba ang binibigay mo sa kanya kada buwan? 30 o 40,000? Teka, hindi. Hindi ba't ikaw ang dapat magbigay sa kanya? Ako? Hindi ko siya binigyan kahit piso. Diyos ko, lahat ng mga taong ito. Paano nakakaraos ang batang yun? Guguho na ang atik niya. Parang tambakan na. Lahat ng mga taong ito, wala ni isa sa atin ang nagmalasakit sa kanya. Marso 4, 2017. Inuwi ako ni na mom at dad. Ethan, maligayang pag-uwi. Ang ganda nito. May bahay na ako ngayon. Abril Yermidor. Ang galing ng eskultura ni Lucas. Gusto kong maging kasing galing ni Lucas. Para ng ganito, magugustuhan din ako ni na mom at dad. Oktubre 12. Akala mo, may talento ka sa sining? Bakit hindi mo nalang ibigay ang garantisadong pwesto kay Lucas? Siya ang tunay na may talento sa sining sa pamilyang ito. Pero kinuha ni dad ang garantisadong pwesto ko at ibinigay kay Lucas. Ganito na ba talaga kahirap ang buhay ng anak natin? Oktubre 31. Si Lucas, na nagnakaw na nga ng garantisadong pwesto ko, ayaw pa rin akong tigilan. Nilason pa nga niya ako. Mayordomo. Kunin mo ang sopas na ito at painumin mo yung lalaki sa atik. Tandaan mo, dapat ikaw mismo ang magmasid at painumin siya. Hoy, anong nangyayari sa sopas na ito? Bakit mo ito kinukuha? Ah, Ginang, ito ay mula kay Ginoong Lucas. Sinabi niyang ibigay ito kay Ginoong Ethan. Hindi karapat-dapat ng sopas na yan, ang anak na walang utang na loob. Sa amin na lang, ihatid. Buwisit, ang sinabawang manok na ginawa ko para kay Ethan, paano nila napainom? Ethan, ang swerte mo talaga. Hindi ako naniniwalang ang swerte mo, Ethan, ay magiging ganito kaganda magpakailanman. Matapos akong bigong patayin, sinubukan niya akong patayin sa pangalawang pagkakataon. Lucas, ano ang inilalagay mo sa tasa ko? Nahuli mo talaga yon? Wala ka ng 8 taon. Bakit ka kailangang biglang bumalik? Bakit hindi ka na lang namatay? Anong pinagsasabi mo? Ikaw, anong karapatan mo para makakuha ng direktang pasok sa pambansang akademya ng sining? Bakit? Kamay ko! Lucas, ayos ka lang ba? Ethan, anong ginawa mo kay Lucas? Lumayo ka sa kanya. Ako, hindi ko alam. Grace, Anong nangyayari? Si Ethan ang naglason sa akin. At binali niya ang kamay ko. Hindi yun ang nangyari. Ito ay... Si Lucas ang naglagay ng kung ano sa baso ko. Naglagay siya ng kakaibang pulbos. Pinigilan ko siya. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. kapag may dumating na mga tao, sabihin mong ikaw ang naglason sa kanya. Hindi talaga ako yun. Gusto mo bang ipakulong si Lucas at sirain ang buhay niya? At sa huli, ako ang pumalit at napunta sa bilangguan. Ako ay naging isang daga na nabubuhay sa kanal. Hindi nila ako talaga nakita bilang isa sa kanila. Nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Hindi ako kailanman makaramdam ng pagmamahal sa pamilyang ito. Kanilang ibinuhos ang lahat ng pagmamahal kay Lucas. Mia, Aalis na ako. Isipin na lang ninyong lahat na patay na ako. Naway mabuhay kayo ng mahaba at malusog. Naway si Lucas at Mia ay magkaroon ng magandang buhay na magkasama. Sana, hindi ko na kailanman makita ang sinuman sa inyo muli sa buhay na ito. tatay, nanay, sigurado akong magiging maayos siya. Matanda na ngayon si Ethan, magiging maayos siya. Huwag kayong mag-alala. Ethan? Nasaan ka? Ethan? Pakiusap? Sagutin mo ang telepono.
Mia, kung hinahanap mo si Ethan, mas mabuting tingnan mo muna ito. Ethan. Si Ethan ang nagbigay sa akin ng bato niya. Anong nangyayari? Lucas, sabihin mo na sa akin ang totoo. Ang nagbigay sa akin ng bato? Ikaw ba? O si Ethan? Ako. Siyempre ako, Mia. Kung gayon, itong bagay na ito, paano mo ito ipapaliwanag? O, baka naman, dapat pumunta ka na ngayon sa ospital at magpatingin ka. Tingnan natin kung ilan talaga ang bato mo. Mia, hayaan mong ipaliwanag ko ito. Ano ba talaga ang ginawa mo kay Ethan? At ano ang nagawa ko sa kanya? Sa lahat ng mga taong ito, ngayon ko lang na-realize na ang dami kong nagawa para saktan si Ethan. Sa lahat ng mga taong ito, Lagi tayong nakakaramdam ng pagkakasala kay Ethan. kung hindi natin siya naalala ngayon, hindi natin malalaman na sa atik pala siya nakatira. Na walang perang pantustos at walang nag-aalaga sa kanya. Ethan, mahal, hindi mo ba iniisip na baka may gawin siyang kalokohan? Hindi. Huwag kang mag-alala. Kasalanan mo itong lahat. Dahil sa iyo, ako ang naging dahilan para masaktan ang lalaking pinakamahal ako. Kung may mangyari man kay Ethan, hindi kita patatawarin. Ethan, sagutin mo ang telepono. Ethan, nasaan ka ba talaga? B. Nahanap ko siya. Sinabi lang sa akin ng kaibigan ko na nasa paliparan si Ethan. Sa paliparan? Tara na, hanapin natin siya ngayon. Sige. Bilisan nyo. Sa paliparan. Ang tagal kong nagkunwari, at ngayon, masakit na talaga. Ethan, hindi kita palalampasin dito. Ethan, ano pa ba ang itinatago mo sa akin? Mia, bilisan mo! Ethan, ang tagal na nating hindi nagkita. Namiss kita. Namiss din kita, Profesor. Ito si ampon kong anak, si Olivia Taylor. Kumusta, Ethan? Marami na akong narinig tungkol sa iyo kay nanay. Ang sarap makilala ka ng personal. Kumusta, Olivia? Pero ito ang totoo. Simula ngayon, wala nang Ethan. Ang pangalan ko ay Gabriel. Kaya, sabihin mo sa akin, mahal na Ginoong Vance, handa ka na ba na pumunta sa ibang bansa? Mula ngayon, magiging ibang-iba na ang lugar ko. Mabubuhay sa ilalim ng bagong pagkakakilanlan at magsisimula ng bagong buhay. Ethan, hintayin mo ako. Kailangan mong hintayin ako. Oo nga pala, Gabriel, bago ka umalis sa mahabang biyaheng ito, nagpaalam ka na ba sa pamilya mo? Pamilya ko? Meron ba talaga akong pamilya? Nag-aalinlangan ako kung alam na nila na wala na ako. It's end. Wala akong pamilya. Ethan, Anak, nasaan ka na, anak? Ethan, nasaan ka na? Ay, pasensya na. Pero Gabriel, kung sakaling mamiss mo ang lugar na ito, kami ni nanay ay pwedeng bumalik dito, kasama mo taon-taon. Salamat, Olivia. Pero para sa akin dito, wala nang natitira. Walang mahahawakan. Ethan, Anak, nasaan ka na, anak? Ethan, nasaan ka na? Ethan, nasaan ka na? Ethan, alam mo yung sabi nila, kailangan mong sirain ang mga bagay para mapabuti ang mga ito. Sana masaya ang buhay mo sa Italia. Atensyon, ang flight FU3786 ay aalis na. Anak, Ethan, Lahat, handa na ba kayo? Tara na. Ethan, Papasukin nyo kami. Ethan, Papasukin nyo kami. Ethan, anak, Ethan, papasukin niyo kami. umusog kayo. Papasukin nyo kami. anak, Ethan, anak. Ethan, Ethan? Ethan, Ethan. Paalam.
Ethan. Papasukin niyo kami, Ethan. Papasukin niyo kami, Ethan. Ethan. Sorpresa. Sinindak mo ako. Maligayang kaarawan. Sige na, tumabi ka. Oo nga pala, hindi ba't may mga gagawin pa kayo? Profesor, may klase ka pa. May trabaho pa si Olivia sa kumpanya. Ano pa bang mas mahalaga kaysa sa kaarawan mo? Ngayon, dobleng pagdiriwang. May mas magandang balita pa? Kakatapos lang tumawag ang Florence Academy of Fine Arts, inaanyayahan ka na magdaos ng personal na ekshibisyon ng iskultura. Talaga? Ang galing naman! Tapos magtayo-tayo kay Ginoong Gabriel Vance, naway maging isang internasyonal na kinikilalang artista, Tagay. Noon, kumbinsido ang pamilya Davis na wala akong talento sa sining. Pagtingin ko ngayon, hindi naman pala talo ang hindi pagpasok sa pambansang akademya ng sining. Ngayon, napagtunayan kong mali silang lahat sa sarili kong kakayahan. Pag-usapan nga, ang pamilya mo isang taon nang naghahanap sa'yo. Hindi, hinahanap nila si Ethan Davis. Pero ako, si Gabriel Vance. Nakakapanatag ng loob ang marinig yan. Sa totoo lang, hindi ko sana ito ibibigay sa'yo. Ano to? Isang eksibisyong pinagsanib ng mga pamilyang Davis at Jones, inaanyayahan ng internasyonal na kinikilalang iskultor na si Gabriel Vance na dumalo. Para talaga yan kay Lucas, para makakuha ng kritisismo ng isang internasyonal na kinikilalang iskultor para matulungan siyang mapataas ang reputasyon niya. Nakakainip. Di itatapon ko na lang. Hoy, hindi ko naman sinabing hindi ako pupunta. Wag, sa tingin ko, itatapon ko na lang. Pupunta ako. Para kay Lucas, na minsang nagpabilanggo sa akin, kailangan kong pumunta ngayon. Anak, may email lang ako. Pumayag ang Dreamscape Group na makipagtulungan sa atin. At pumayag din si Gabriel na dumalo sa iyong personal exhibition sa susunod na linggo. Talaga? Ah. Sikat na sikat siya sa international art world, isang tunay na rising star. Pupunta talaga siya sa personal exhibition ko? Idolo ko siya, tatay. Anak, ngayong pagkakataon, magagamit natin ang art exhibition para makilala siya. Kahit anong gusto mo, tatay ay gagawin ang lahat para matupad iyan. Salamat, tatay. Nanay. Sana nandito rin si Ethan. Mahilig din siya sa sculpture. Noon, kung hindi nating ibinigay ang kanyang recommendation spot kay Lucas, baka hindi siya umalis. Huwag mo nang banggitin uli ang anak na walang utang na loob na iyon. Halos isang taon na, walang kahit anong balita mula sa kanya. Sino ba ang nakakaalam kung buhay pa siya? Robert. Tama na. Isipin na lang nating ang pamilya Davis ay hindi nagkaroon ng batang iyon. Tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Nandito pa rin naman ako, ang inyong mabuting anak. Tama. Hindi kita iiwan. Ginagawa mo pa rin ang lahat ng itong mga klise na bagay. Sa wakas, bumisita ka rin. Siyempre, kailangang maging grand. Sige, makikinig ako sa'yo. Isang taon. Impyerno? Bumalik ako. Panahon na para magbayaran. Tagapangulong Davis, Ginang Davis, nandyan po ang mga reporter. Dito po. Dad, Mom, mauna na po kayo. At saka, gusto ko pong maglibot ng mag-isa. Malamig dito, kaya kung sumasakit ang pulso mo, sabihin mo lang sa amin. Huwag kang mag-alala. Ako ngayon ay isang lalaking kaya ng tumayo ng mag-isa. Tara na, ingat ka. Si Gabriel Vance ba yun? Siya nga, ang gwapo niya. Pwede po bang magpapirma? Siyempre, Pwede po bang magpa-picture? Matagal na po akong fan nyo. siyempre. Ginoong Vance. Sa wakas, Ginoong Vance. Ginoong Vance, gusto ko po. See ya. Ethan, anong ginagawa mo dito? Ethan, ano ang ginagawa mo dito? Paumanhin, Ginoo. Mali ang taong hinahanap mo. Ikaw na maliit na cute, ano ang dahilan ng pagbalik mo? Para nakawin si Mia sa akin? Ginoo, ipakita mo ang respeto.
Bakit ka bumalik? Bakit mo? Sino yun? Ano ang nangyayari? Nakakakahiya. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang tagapagmana ng mga Davis. Ang tagapagmana ng mga Davis. Lucas, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Sino? Sino ang gumawa nito? Ethan, Anak, ikaw, ano ang ginagawa mo dito? Ethan, saan ka nagpunta ng mahigit 1 taon? Alam mo ba kung gaano katagal kitang hinahanap? Tatay, Nanay, gusto ko lang sana na umuwi agad si Ethan at medyo napasobra ako. Hindi ko inasahan na tatanggi si Ethan na kilalanin ako. Hinampas pa niya ako. Ethan, mabuti ang intensyon ni Ethan. anak na walang utang na loob. 1 taon ka na hindi umuwi at sa pagbalik mo, hinampas mo si Ethan. Paumanhin? Pero mukhang nagkakamali kayong lahat sa ginoong iyon na nagngangalang Ethan Davis. Ngunit hindi ako ang Ethan na tinutukoy mo. Ang pangalan ko ay Gabriel Vance. Imposible! Talagang imposible! Paano ka maaaring maging ang idol ko, si Gabriel Vance? Anak, umuwi ka na. Nakulong ka ng 8 taon at pinabayaan mo ang pag-aaral mo. Kaya paano ka maaaring maging ang sumisikat na artista sa mundo ng eskultura, si Gabriel Vance? Eksakto, Ethan. Tigilan mo na ang pagloloko. Umuwi ka na. At hayaan mo ang pamilya natin na bumawi sa'yo, sige? Lahat ba ng mga Davis ay hindi makatuwiran? Nasabi ko na, ako si Gabriel Vance at hindi ko kilala ang ginoong iyon na nagngangalang Ethan na tinutukoy mo. Bagamat mukhang kamukha ni Ethan, ang kanyang personalidad ay wala sa kanya. Nagkamali ba talaga tayo ng pagkakakilanlan? hindi ako maaaring magkamali. Ikaw si Ethan. Lumayo ka sa akin! Nasabi ko na hindi ako ang taong iyon. Kaya, kung patuloy kang manggugulo sa akin, huwag mong sisihin ako kung magaspang ako. Imposible. Maliban kung ipakita mo sa akin ang peklat sa iyong baywang na dapat mayroon ka mula nang mag-donate ka ng bato sa akin. Ipakita mo sa akin. Ano ang ginagawa mo? Ayos ka lang, Mia? Ayos ka lang. Ayos lang ako. Sino ka? Sino ka ba para manapak ng tao? Ako ang ahente ni Ginoong Vance. At siya rin ang general na manager ng Kapital ng Pangarap. Ang kapal ng mukha mong bastusin si Ginoong Vance. Nang ganoon, gusto mo bang makipag-away sa buong Kapital ng Pangarap? Yan ba ang gusto mo? Kaya ikaw pala si Binibining Taylor. Paumanhin. Pasensya na. Siguro, mayroong pagkakamali. Mag-isip-isip ka muna. Ethan, hindi nga ba ikaw? Sabi ko na sa'yo, ako si Gabriel Vance. Hindi ko kilala ang taong sinasabi mo, si Ethan Davis. Paano nangyaring may ganitong pagkakataon na ganito? Ang pagkakahawig nyo, nakakagulat. Son, imbestigahan mo itong Gabriel Vance? Opo? Masakit ba? Todo ang sapak mo sa kanya. Hindi naman. Ang sarap sa pakiramdam. Anong problema? Ano bang biglang nagpaikot sa'yo? Kamay mo ba? Nagsisimula na bang sumakit? Hindi iyon. Kasi, noong sinabi mo sa akin tungkol sa pamilya mo at kung ano sila, alam ko na masasama sila. Pero nang makita ko ngayon ng personal, talagang tumimos sa akin kung anong klaseng buhay ang pinagdaanan mo noon. Ayos lang, lumipas na yon. Anyway, hindi naman talaga sila ang pamilya ko. Ang tunay kong pamilya ay ikaw at ang propesor. Kumusta? Kumusta, Ginoong Vance? Ako ang ina ni Lucas. Tungkol sa nangyari sa art exhibition kanina, ako'y labis na humihingi ng paumanhin. Ang laki ng pagkakahawig mo sa aking panganay na anak. Kaya't ako'y naging dahilan ng malaking pagkakamali. Diretso na tayo. Bilang paghingi ng paumanhin, ang aming buong pamilya ay nais kayong anyayahan sa aming tahanan at bigyan ng gabay ang aking anak sa kanyang iskultura. Malaki ang paghanga niya sa inyo. Umaasa kaming makasama ninyo kami sa bahay. Siya, Sandali, bakit ka pumayag diyan? ito ang pinakatradisyonal na uri ng handaan sa Tsina. Anong klaseng handaan? Isang bitag, isang Hongmen Feast. Alam mong bitag yan at pupunta ka pa rin? Matagal na mula nang huli akong makabalik doon. Medyo na-miss ko ngayon. Pumayag siya. Mom, tama ba talaga ang ginagawa natin? Chloe. Ethan, tinalikuran niya ang pamilya. Walang utang na loob siya. Ngayon, hindi na nga siya kumikilala sa sarili niyang pagkatao. Ginagawa natin ito para mapabilis siyang makauwi. Tama si Lucas. Gabriel Vance, siya ba talaga si Ethan? Ginoo. Narito na si Ginoong Vance. Isang malaking karangalan ang inyong pagdating, Ginoong Vance.
ang aming buong pamilya ay tunay na nagagalak. Ginoong Vance, ako ay labis na natutuwa na kayo ay nakarating. Maaari po bang tingnan ninyo ang aking gawa? Pakiusap. Ano ang ginagawa mo? Sa aking palagay, ikaw ay walang kahit katiting na talento sa sining. Magulo ng husto ang mga linya, walang saysay ang daloy o kagandahan man lang, para itong guhit-guhit ng bata. Wala itong ritmo sa sining. Ang mga katangian ng mukha ay baluktot. Mali ng mali ang mga proporsyon. Walang saysay ang mga mata. Kakaiba ang ekspresyon. Para bang ito ay pinilit na ibaluktot sa pangit na hugis na ito. Ang postura ng katawan ay matigas at awkward, at ang pose ay mukhang isinisiksik sa awkward na posisyong ito. Wala itong ipinapakitang buhay o sigla. Sa kabuuan, hindi lamang ito kulang sa alindog na sining na dapat taglay ng isang eskultura, kundi mukha rin itong magaspang at mumurahin. Sa totoo lang, mahirap pang ang tawagin itong sining. Ikaw, Ano ba ang alam mo? Sinasabi mo bang wala akong talento sa sining? Nakakatawa naman. Ginoong Vance, kami ay magpapasalamat sa inyong patnubay sa eskultura ng aming anak. Kung pangit lang ang pagkakaukit, maaari akong magturo. Ngunit kung ito ay isang tipak ng putik mula pa sa simula, hindi ko maaayos iyon. Ikaw, Ginoong Vance, maaari po ba kayong lumipat sa sopa? Nagpahanda na ako ng mga prutas at pastry. si Ethan ay may malubhang alerhiya sa pollen. Kung masyado siyang lalapit sa mga bulaklak, ay halata na ang mangyayari. Ah, ganun pala ang laro. Ang dami ninyong nilagay na bulaklak sa bahay ngayon para lang malaman kung ako ay may alerhiya sa pollen. Lahat iyon ay para patunayan kung sino ako. Hindi na kailangan. Dito na lang ako maghihintay. Hindi ka naman siguro allergic sa pollen, ano? Natatakot ka bang lumapit? Ethan, Ethan, alam ko namang ikaw iyan. Bumalik ka gamit ang ibang pangalan. Ano ba ang balak mo? Dapat kong sabihin, ang babastos ninyong mga tao. Pero ang gaganda ng mga bulaklak. Narito ang gamot sa allergy na hiningi mo. Salamat, Olivia. Desidido ka talagang umalis? Huwag kang mag-alala. Alam ko na kung ano ang laro nila. Gaya ng inaasahan ko. Kawawa naman. Kailangan kong pumunta sa banyo. Ginoong Vance, Ano? mayroon akong ilan pang mga likha na gusto kong ipakita sa iyo. Sana naman hindi sila kasing pangit ng huli. Ikaw ang mauna. Si Ginoong Vance, mayroon akong kuya na kamukha mo. Minamaliit niya ako dahil ako ang kinupkop na anak ng pamilya Davis. Lagi niya akong pinag-iinteresan. Nagnanakaw ng pera mula sa pamilya. Sinira ang mga estatwa ko. At palagi siyang nakikipagtalo sa mga magulang namin na sinasabing hindi namin siya mahal, pero kami. Ang gusto lang namin ang pinakamabuti para sa kanya. Gusto naming maramdaman niya ang pagmamahal namin. Ito ba ay? Ang mga lumang eskultura ko at mga sketch? Paano niya nagawa na mahanap ang mga ito? Ginoong Vance, humihingi ako ng paumanhin sa pagiging emosyonal ko kanina. Mangyaring patawarin mo ako. Gayunpaman, sigurado ako na hindi mo talaga iyon alintana. Pagkatapos ng lahat, hindi ka naman kuya ko, di ba? Siyempre hindi. Wala akong problema doon. Gayunpaman, para sa lahat ng sakit na dinanas ko noon, gagantihan kita sa bawat sandali nito. Siyempre, ang mga eskultura dito ay medyo maayos naman. Gabriel, ayaw mo lang aminin na ikaw ay Ethan, di ba? Kaya maghanda ka sa iyong pagkalipol. Mga estudyante, ngayong araw ay pinaparangalan tayo na magkaroon ng kasama natin ang dakilang artista na nagbalik mula sa Italia, si Gabriel Vance, kaya't bigyan natin siya ng mainit na pagtanggap. Ang pakpak ng anghel ay marahil ang gawain na pinaglaanan ko ng pinakamaraming puso at kaluluwa dahil sinimulan ko ito noong 16 ako. Nagsimulang ukitin ito at patuloy na pinaghirapan, ngunit hindi ako kailanman nasiyahan hanggang sa umalis ako sa bahay at pumunta sa Italia upang tunay na makumpleto ito. Gabriel, narinig ko na ang iyong pakpak ng anghel ay pinaghihinala ang pangongopya. Totoo ba yon? Ano ang ibig mong sabihin sa pangongopya? At sino nga ba ang dapat kong kinopya? Ako?
Lucas, kailangan mo ng ebidensya upang suportahan ang ganyang paratang. Siyempre mayroon akong ebidensya. Ito ang aking mga orihinal na draft ng sketch. Kaya hinihiling ko sa lahat dito na tumestigo at linisin ang pangalan ng tunay na tagalikha. Ang mga structural sketch na ito, halos magkamukha sila. Masasabi ko nang may katiyakan Ang mga sketch na ito, at ang pakpak ng anghel, ay tiyak na galing sa iisang kamay. Lagi kong itinuring ang iskultura bilang gawain ng aking buhay. Ngunit isipin mo na ang aking sariling pinaghirapang likha ay kokopyahin. Nakakalungkot talaga. Kung isang propesor mula sa Akademya ng Iskultura ang nagsabi nito, mukhang si Gabriel, ay may kasalanan ng pangongopya. Kawawang Lucas, ang kanyang sariling gawa ay naging tagumpay ng ibang tao. Gabriel, umalis ka sa mundo ng iskultura. Hindi ko maaaring malaman nila na ako si Ethan Davis, kaya't masama ito. Ngayong araw, ang internasyonal na kinikilalang iskultor na si Gabriel Vance ay dumating sa ating lungsod sa Pambansang Akademya ng Sining upang magbigay ng lektura. Binibining Jones, narito ang lahat ng impormasyon na ipinahanap mo sa akin tungkol kay Ginoong Gabriel Vance. Siya? Siya talaga. Ayon sa ulat, ang obra maestra ni Gabriel, na Pakpak ng Anghel, ay pinaghihinalaang kumupya sa gawa ni Ginoong Lucas Davis. Kumopya kay Lucas. Nagbibiro ka ba? Gabriel, ninakaw mo hindi lang isang iskultura, kundi ang buong buhay ko. Lahat ng meron ka dapat ay akin. Magnanakaw si Gabriel. Boykotehin si Gabriel. Ibalik mo ang lahat ng pag-aari ni Lucas. Ibalik mo ngayon. Boykotehin. Teka muna, mga kaibigan. Kaya kong patunayan na ang pakpak ng anghel ay gawa ni Gabriel mismo. At ako ang nakakita mismo. Ikaw ang kanyang ahente. Siyempre, kakampi mo siya. Sino ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari sa inyong dalawa? Kung hindi, bakit kaya si Profesor Lotia ay mas pinapaboran ka? Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Lucas, hindi ko hahayaang sir-on mo. Si Olivia. At si Profesor Lotia, nakita mo? Nasaktan ka? Hindi ba? Kaya sila ay magkakampi. Lumayas ka sa mundo ng sining. Lumayas sa mundo ng sining. Leyes. Lumayas ka sa mundo ng sining. Leyes. At, Binibining Jones, may isa pang bagay, isang malaking bagay. Nag-imbestiga ako sa mga medical at customs na record. Nalaman ko na si Ginoong Ethan Davis at si Ginoong Gabriel Vance ay magkapareho ang mukha, mga fingerprint, at blood type. Eksaktong magkatugma. Ethan, hindi mo na maikakaila ngayon. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa Pambansang Akademya ng Sining. Kaya pala, magkakasabwat silang lahat. Lumayas ka sa mundo ng eskultura. Lumayas ka sa mundo ng eskultura. Leyes. Lumayas ka sa mundo ng eskultura. Leyes. Tigil na kayong lahat. Lucas, akusahan mo ako na nangopya ng mga sketch mo? Anong ebidensya meron ka na ang mga sketch na iyon ay iginuhit mo? Ang mga sketch ko ang sapat na ebidensya, Ethan. Gagamitin ko ang sarili mong mga likha para ibagsak ka. Talaga ba? E di, may lakas ka ba ng loob na harapin ako sa isang paligsahan? Bawat eskultor ay may kanya-kanyang natatanging estetika at paghawak. Walang sino man ang makakagaya nito ng 100%. Lucas, may lakas ka ba ng loob na mag-eskultura ng hayagan ng gawain na sinasabi mong kinopya ko sa'yo? Akala mo hindi ako maglalakas loob? Eh di hindi ka pala duwag. Tingnan mo lang sila, nagtutulungan ng ganyan. Ang eskulturang ito ba ay talagang gawa ni Gabriel? Kaya si Lucas pala, ang tunay na manloloko mula pa noon. Nakakahiya naman. Eksakto. Tama iyan. Ang katotohanan ay hindi maitatago at ang kasinungalingan ay hindi magiging katotohanan. Ang ginagawa mo ay paghuhukay ng butas na hindi mo na maaahunan. Ginoong Lucas Davis, mas mabuting tandaan mo iyan. Nakakahiya po talaga, Ginoong Vance. Hindi ko sinasadya na mangyari ito. Hindi ko dapat ginawan ka ng masama, Ginoong Vance. Pasensya na, Ginoong Vance. Alam kong galit na galit ka, pero hindi mo pwedeng gumamit ng ganitong paraan para maghiganti sa akin. Ang kanang kamay ko ay nasugatan na nga. Sa paggawa nito, sinusubukan mo akong sirain. Mali ang ginawa ni Lucas, sigurado. Pero ang ginawa mo ay sobra na talaga. Eksakto.
Gabriel, sobra-sobra na ang ginagawa mo. Ethan, ngayong pagkakataon, napakalalim na ng pinasok mo at hindi ka na makakaahon. Bakit ka nagsisinungaling? Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, parehong mga kalokohan pa rin ang ginagawa mo. Lucas, kahabag-habag ka. Lahat, tumahimik kayo. Tumahimik kayong lahat. Hindi ba ito ang chairwoman ng Grupo Jones, si Mia Jones? Siya ang perpektong mayaman at magandang babae. Narinig ko dati siyang kasintahan ni Lucas. Tapos na si Gabriel ngayon. Mia, sinisiraan nila ako? At ang sakit talaga ng kamay ko. Lucas, humingi ka ng tawad kay Gabriel. Anong nangyayari? Bakit si Mia Jones ang nagpapa-apologize kay Lucas kay Gabriel? Eksakto. Posible kaya na sina Mia at Gabriel ay magkasintahan. Mia? Ako si Lucas Davis at gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya. Siya naman ang mali? Tumahimik ka ngayon din. Alisin niyo siya at huwag niyo siyang hayaang maggulo pa dito. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Ginoong Lucas Davis, baka naman nakalimutan mo, tulad ng kung bakit hindi mo pa naipapaliwanag, kung bakit ang mga sketch ko ay nasa'yo. Hindi mo naman ninakaw yun, di ba? Lucas! Ang tanga-tanga mo talaga. Sinadya kong kunin ang mga sketch na yun kanina para makuha ang atensyon mo. Dahil alam kong magkakagulo ka talaga. At tulad ng inaasahan ko, ang kasalukuyang kalagayan mo ay dahil sa sarili mong pagkakamali. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Wala akong ninakaw. Tungkol sa bagay na ito, kapag naimbestigahan ko ng mabuti, bibigyan kita ng wastong paliwanag. At para sa pinsala sa iyong reputasyon, ang Grupo Jones ay magbibigay ng nararapat na kompensasyon. Sige, bahala na kayo, Binibining Jones. Umalis na tayo. Ethan, alam ko, ikaw si Ethan. Pasensya na, pero wala talaga akong ideya kung ano ang pinagsasabi mo, Binibining Jones. Imposible. Sinuri ko na ang mga record mo sa customs at ang medical history mo, ang blood type mo, ang mukha mo, ang fingerprints mo, eksaktong kapareho ng kay Ethan. Alam kong nagkamali ako, Ethan. Alam ko na ang lahat ngayon. Bumalik ka na lang, pakiusap. Alam kong nagkamali ako. Sa isang taon na wala ka, lubusan akong pinagsisihan. Ulitin ko, ako si Gabriel Vance. Patay na si Ethan. Ikaw at ang pamilya Davis ang nagtulak sa kanya sa bangin. Hindi ko inaasahan ang iyong kapatawaran. Ang gusto ko lang ay ituwid ang lahat. Ituwid ang lahat? Paano naman? Sa pagbalik ng bato ko o sa pagkakulong mo ng 8 taon? Pasensya na. Nagkamali ako. Pero may nararamdaman pa rin ako para sa'yo, Ethan. Pero tapos na ako sa'yo. Ang puso ko ay kay Olivia na ngayon. Magkasama na kami ng 1 taon. Magpapakasal na kami ngayong taon. Hindi pwede. Hindi ako naniniwala. Sinasabi mo lang yan para saktan ako, hindi ba? Binibining Jones, kung talagang iniisip mo ang ikabubuti nating dalawa, edi iwan mo na lang ako. May buhay ka, may kinabukasan ako. Magkaiba na talaga ang ating landas ngayon. Binibining Jones, ipinapayo kong itigil mo na ang kahabag-habag mong pag-uugali. Umalis ka. Bakit biglang naging protektibo si Mia kay Gabriel? Huwag mo sabihin na alam niya ang tunay niyang pagkatao? Tingnan mo ang ginawa mo ngayon. Ang reputasyon ng pamilya Davis ay lubusan mong niwalan ng dangal. Lucas, paano ka naging ganito katanga? Anong lakas ng loob mo para pumunta sa eskwelahan niya at gumawa ng gulo? Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha? Tatay? Nanay, dinala ko ang mga sketch sa eskwelahan para lang subukan ang pagkakakilanlan ni Gabriel. Mukha siyang katulad ni Ethan. Sobrang gusto kong siya nga, si Ethan. Sa ganon, makikiusap ako sa kanyang bumalik at ituwid ang lahat. Hoy, bakit mo siya sinuntok? Yang si Ethan ay isang walang utang na loob. Ikaw, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng hininga sa kanya. Lucas, pasensya na. Nagkamali kami ng tatay mo sa'yo. Nanay, wag mong sabihin yan. Kasalanan ko itong lahat. Hindi ko inaasahan na si Mia ay talagang kakampi ni Gabriel. Siguro.
Iniisip ni Mia na mukha siyang sobrang katulad ni Ethan. Kaya hindi niya mapigilan. Kung siya nga ang anak na walang utang na loob na si Ethan, at ganito siya pinoprotektahan ni Mia, puputulin ko ang lahat ng koneksyon sa Grupo Jones. Tama na yan. Imahinasyon ko lang ba ito? Bakit parang si Lucas ay patuloy na ipinagtatanggol si Ethan, pero lahat ng sinasabi niya ay lalo lang nagpapagalit kina nanay at tatay sa kanya? Mia, anong nangyari? Bakit ang dami mong ininom? Chloe. Namimiss ko si Ethan. Namimiss ko ang kawawa, inapi kong si Ethan. Hindi ko alam kung nasaan siya. O kung maayos ba ang lagay niya. Nasa Jiang City si Ethan. Mia, hindi mo pa rin ba iniisip na si Gabriel Vance talaga si Ethan, di ba? Magkamukha lang sila. Magkaiba talaga ang ugali nila. Tumigil ka na sa pag-inom. Sobra na yan. Chloe, maniwala ka sa akin. Si Gabriel Vance talaga si Ethan. Paano ka naging sigurado? May ebidensya ka ba? Siya talaga. Si Ethan talaga yan. Kumusta? Nasa ang kwarto po si Gabriel Vance. Pasensya na po. Hindi ko pwedeng ibigay ang impormasyon ng guest. Ako ang tunay niyang kapatid. Pakiusap, sabihin mo na sa akin. Pasensya na po. Espesyal na inutusan kami ni Ginoong Vance, na kung may sino mang magsasabing, kapamilya siya at hahanapin siya. Hindi namin sila dapat papasukin. Sige, o sige, dahil ayaw mong sabihin sa akin, ako na lang ang maghahanap ng sagot. Hoy, Ginang, Ginang. Papasukin niyo ako, ngayon din. Kumalma po kayo, Ginang. Makisama po kayo sa amin. Sige na nga, pwede bang pakiusap na ipadala mo ito sa kanya? Pakiusap? Sige. Si Mia Jones. Parang taos puso naman ang pagsisisi niya. Alam niyang nagkamali siya. Wala ka bang nararamdaman para sa kanya, kahit kaunti? Siyempre wala. Siya at ang pamilya Davis. Hindi ko palalampasin kahit isa sa kanila. Ako na ang magbubukas ng pinto. Ano to? Parang sigurado ako na hindi kami umorder ng cake. In-order ito ng isang babaeng nagngangalang Chloe Davis. Pinapasaabi rin niya kay Ginoong Vance ng isang maligayang kaarawan. At umaasang uuwi ka para magdiwang kasama ang pamilya mo. Kaarawan? Pero naalala ko, ngayon ay hindi kaarawan mo. Ngayon ay kaarawan ni Ethan. Ethan, maligayang kaarawan. Ito yung pinakagusto mong bilhin kapag kumita ka na ang Richard na relo para sa'yo. Gumagawa na ako ng sarili kong pera ngayon. Binibili ko ang gusto ko. Ito. Dapat kay Lucas ito. Binibining Jones, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras mo. At huwag mo nang sayangin ang isa pang segundo sa akin. Ethan? Ethan, paano ka naging ganito kalupit? Ethan, pagbabayarin ko ang lahat. Anong nangyayari? Mia, ganito na ba siya kaabalahan nitong mga nakaraang araw? Kaarawan ni Lucas ngayon. Hindi naman siya nagpaalya dati. Anong nangyari ngayong taon? Nandyan na naman ba siya kasama si Gabriel? Hahanapin ko yung pasaway na yon. Aba, tingnan natin kung sino ang dumating.
Sinira mo ang kinabukasan ni Lucas at pinag-away mo sila ni Mia. Ang kapal ng mukha mong pumunta rito. Hindi ka welcome sa pamilya Davis. Mayordomo, paalisin mo sila rito. Kailangan ninyong umalis. Ngayon na. Gabriel, nakaring ka. Halika na. Magsisimula ng party. Ikaw na lang hinihintay namin. Ano? Oh, Lucas. Ingat. Ikaw ang nag-imbita sa kanila? Oo, ako. Bakit ka bumili ng cufflinks? Gabriel, para sa'yo ito. Nababaliw ka na ba? Bakit mo ibibigay ito sa basurang ito? Nanay, huwag mong sabihin yan. Kaarawan din ni Gabriel ngayon. Anong sinabi mo? Ang laking pagkakataon. Siya nga ba talaga si Ethan? Mom, ang dami nating nagawang mali kay Ethan noon. Ang laki ng utang na loob natin sa kanya. Tiyak na babawi kami sa'yo, Ethan. Chloe, gusto ko rin si Ethan kagaya mo. Pinapangarap kong umuwi siya gabi-gabi. Pero tingnan mong mabuti. Ang lalaking nakatayo sa harap mo ay hindi si Ethan. Si Gabriel yan. Tumahimik ka. Chloe, ganyan ba ang ugali ng isang ate? Bakit lagi kang kumakampi sa isang dayuhan? Mom, huwag mong kalimutan, Mom. Hindi lang si Lucas ang kapatid ko. Mayroon din akong tunay na kapatid. Sino ka talaga? Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Ako, si Gabriel. Bukod pa riyan, kung ako man si Ethan o hindi ay wala kayong pakialam. Wala kayong puwang sa puso nyo para sa isang anak na tulad niya. At ngayon, nagpapanggap kayo? Anong lakas ng loob mong kausapin ang nanay ko ng ganyan? Oo nga pala. Munti ko nang makalimutan kung bakit ako narito. Pumunta ako rito ngayon para magbigay sa inyo ng munting regalo. Gabriel, ano ang ibig mong sabihin dyan? Ginoong Lucas Davis, nang insulto kayo kay Ginoong Vance. Sinasabi mong ninakaw niya ang trabaho mo. Nagdulot kayo ng malalang pinsala sa reputasyon at mental na kalusugan niya. Isasakdal namin kayo sa kasong paninirang puri. Nagkamali ka. Ngayon, magdudusa ka. Ang hindi itinuro sa'yo ng mga magulang mo. Ako ang magtuturo sa'yo. Tatay, ano ang dapat kong gawin? Hindi ako pwedeng makulong. Chloe, mag-isip ka ng paraan. Ngayon din. Ano bang gusto mong gawin ko? Siya ang may kasalanan nito. Gulo niya ito. Siya ang mag-ayos. Paano mo nasabi yan? Si Lucas yon. At si Ethan, ang tunay na kapatid ko. Hindi ko talaga maintindihan. Lahat kayo may konsensya kay Ethan. Alam ninyong nagkamali kayo. Pero hanggang ngayon, kay Lucas pa rin kayo. Hindi ba ninyo kayang ipaliwanag kung bakit? Chloe? Pero si Gabriel mismo ang nagsabi na hindi siya si Ethan. Nanay, paano kung siya nga? Mom, paano kung ganoon nga? Kung ako ang nasa kalagayan niya, hindi rin kita aaminin. Dahil sa puso ninyo, si Lucas lang ang nandoon, hindi si Ethan. Ikaw, Chloe, bakit ka sumisigaw kay mom ng ganyan? Alam mong hindi maganda ang kalusugan ni mom eh. Simula nang magkasakit siya ng malala noon, hindi pa siya ganap na gumagaling. Hindi pa nga natin nababanggit yung pagkakataon na aksidente siyang nakalunok ng lason, muntik na siyang hindi nakaligtas. Chloe, tunay na anak ko si Ethan. Pero noong mga panahong iyon, wala ka sa Jiang City, kung hindi dahil kay Lucas, at sa tatay mong nag-alaga sa akin nang ako'y may sakit. At yung pagkakataong aksidente akong nakalunok ng lason, si Lucas din ang nagmadaling nagdala sa akin sa ospital. Tubig! Tubig! Ma'am, kukuha ako ng tubig para sa iyo ngayon din. Mom, 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 gising ka na sa wakas. mahal! Ano ba ang nangyari? Ano ang nangyari sa kamay mo? Nasaan si Ethan? Mom, nalason ka. Malala yun. Sabi ng doktor, nasira ang alaala mo. Parang nakalimutan mo na ang lahat mula nang magsimulang kumilos ang lason. Ang kamay ko. Ang kamay ko. Noong dinadala kita sa ospital, nasaktan ako. Ayaw nga ni Ethan na kami ni Dad ang magdala sa'yo sa ospital. Gusto niyang hintayin ng ambulansya. Pero aabutin iyon ng 20 minuto. Hindi ka aabot ng ganun katagal. Mom, Masakit ba, mahal? Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa pagsagip mo sa akin, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Sa kalagayan ng kamay mo, makakapag-ukit ka pa kaya, mahal? Mom, wag mo namang sabihin niyan. Masaya na ako na ligtas ka. Hindi mahalaga ang pag-ukit. Lucas, oras na para palitan ng benda mo.
Walang saysay ang lahat ng sabi-sabi tungkol sa mas matibay ang dugo kaysa tubig, di ba? Eksakto. Ang isang tulad ni Ethan, ang walang utang na loob na yan, hindi karapat-dapat sa kahit kaunting kabaitan. Ethan. Bakit kailangan mong laging habulin si Lucas? Chloe, ayusin mo ang mga alam mo. Si Lucas ang unang nangaway sa akin. Nagkamali si Lucas. Pero wag mong kalimutan, noong may sakit si Mom, siya ang nasa tabi niya. Ikaw? Nasaan ka noon? Ikaw ang naglason sa pamilya natin. Si Lucas ang nagbuwis ng buhay para pasanin si Mom papunta sa ospital. Kung wala siya, wasak na sana ang pamilya natin. Nasira pa nga ang kamay niya dahil doon. Bakit hindi mo tingnan ng mabuti ang sarili mo? Ha? Ano bang sinasabi mo? Ako ang nagligtas kay Ma'am. Ano? Ako ang nagligtas kay Nanay. Anong sinabi mo? Lucas, Anong nilalagay mo sa inumin ko? nahuli mo talaga yon? Ang swerte mo talaga. 8 taon kang nawala. Bakit ngayon ka pa bumalik? Bakit hindi ka nalang tumira sa orphanage mo magpakailanman? Bakit hindi ka nalang namatay doon? Lucas, anong pinagsasasabi mo? Ikaw na maliit na cute, paano mo karapat-dapat ang direktang pasok sa pambansang akademya ng sining? Ang kapal ng mukha mo! Ay, Anong nangyari? Hala, parang may problema si Lucas. Huwag kang gagalaw. Titingnan ko. Lucas, kamusta ka? Ang kamay ko. Ethan, anong ginawa mo kay Ethan? Anak, Nanay. Ay, Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko alam. si Ethan ang may kagagawan. Nilason niya ako. Pinalipan niya ang kamay ko. Hindi ganoon ang nangyari. Ito. Naglagay si Lucas ng kakaibang pulbos sa baso kong tubig. Pinigilan ko siya. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Kapag dumating na sila dito, sabihin mo na ikaw ang may gawa. Hindi ako yun. Sinta. Sinusubukan mo bang ipakulong si Ethan upang sirain ang buong buhay niya? Pagkatapos, ako ang itinuro bilang naglason sa kanya. Dahil doon, nagtrabaho ako ng buong 8 taon sa bilangguan. Chloe, naiintindihan mo na ba? Sa lahat ng mga taong ito, ikaw ay patuloy na pinoprotektahan ng mamamatay tao. At itinulak mo ako sa apoy. Hindi. Hindi maaaring totoo yan. Lucas ay nagsisinungaling sa ating lahat. Lumipas na ang lahat ng mga taong ito, at ikaw ay wala pa ring natutunan. Ano man ang sabihin ni Lucas, naniniwala ka lang. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang kamay ni Lucas ay hindi naman talaga nasaktan. Imposible. Sino ang magiging baliw para magpanggap na may kapansanan sa loob ng maraming taon? Tingnan mo mismo at makikita mo. Huwag kang mag-alala. Malalaman ko ang katotohanan nito. Tingnan mo ang ginawa ni Lucas. Bumagsak ang presyo ng stock. Nahihila pababa ang kumpanya. anong pinagsisigawan mo? Biktima rin si Lucas dito. Kasalanan lahat yan ni Gabriel Vance. Naghihiganti siya. Tatay, nanay, may solusyon ako. At makakatapat pa ng 2 ibon sa isang bato. Mga minamahal na miyembro ng media, ngayon, dito, ginaganap namin ang press conference na ito. Upang ialay sa inyong lahat ang aming pampublikong paghingi ng tawad tungkol sa aking naunang pahayag na ang likhang sining na pakpak ng anghel ni Gabriel Vance ay gawa ko, nagsinungaling nga ako sa inyong lahat. Paumanhin? Pero may dahilan ako. Ang painting na ito ay talagang gawa ng yumaong si Ethan Davis. Kahit na wala na si Ethan magpakailanman, hindi ko hahayaang sino man ang dumihan ng kanyang huling likha. Ginoong Davis, maaari ko bang itanong kung bakit ninyo piniling itago ang tunay na lumikha ng pakpak ng anghel? Paumanhin, ang pagpanaw ni Ethan ay labis na nakasakit sa akin. Hindi ko lang matanggap. Kaya nga, sana ay maunawaan ninyong lahat kung saan ako nanggagaling. Salamat sa inyong lahat. Gabriel, kung hindi mo aminin na ikaw si Ethan, maliligtas ako.
Kung aminin mong ikaw si Ethan, ilalantad ko ang lahat tungkol sa nakaraan mo. Ang masamang paglason, ang pagpatay, ang record mo sa bilangguan. Sisiguraduhin kong malaman ng buong mundo. Wawakasan ka nito. Gabriel, alam kong hindi mo magagawang aminin kung sino ka talaga. Tingnan natin kung paano mo ako haharapin ngayon. May sarili akong katotohanang ilalabas. Sino yan? Ako. Ako to, si Ethan Davis. Siya? Si Ethan Davis yan. Akala ko patay na siya. Ethan, ikaw nga ba talaga yan? Ang galing naman. Buhay ka pala. Ethan, kung buhay ka pala, bakit hindi mo inamin noon pa? Alam ko. Siguro ayaw ni Ethan na madamay ang pamilya Davis. Pagkatapos ng lahat, hindi naman maganda ang reputasyon niya. Ethan, huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Nakalayas ka nitong nakaraang taon at hindi kami tumigil sa paghahanap sa'yo. Si nanay at tatay ay patuloy sa paggawa ng charity para lang mabayaran ang mga nakaraang pagkakamali mo. Ako naman, ipinanganib ko pa na masangkot sa kasong paninirang puri. Lahat yon para lang makauwi ka at makasama kami ng mas maaga. Ano ba ang ginawang mali ni Ethan noon? Hindi mo ba alam? Nagbigay siya ng lason sa isang tao at nagtapon siya ng 8 taon sa bilangguan. 8 taon. Huwag mo akong hawakan. Ethan, huwag mong kalimutan ang pinanggalingan mo. Paano mo nagawa sa pamilya mo yan? Eksakto! Paano mo nagawa sa pamilya mo yan? Tigil na! Tama na! Tama na! Tumahimik kayong lahat! Pinatawad na namin si Ethan. Anak na walang utang na loob. Bumaba ka rito ngayon din. Wala ka bang hiya? Sino ba talaga ang biktima rito? Yan ay pinagdedebatehan pa. Dahil hindi ka nahihiya, masaya akong makipagsabayan. Ang pagtitipong ito ngayon ay ang perpektong pagkakataon para ilantad ang katotohanan. Ang katotohanan? Anong katotohanan? Ang katotohanan tungkol sa pagkalason. Pagkalason, anong nangyayari? Imposible. Nagbobola lang yan. Wala siyang anumang ebidensya. Noong malubha ang sakit ni Ma'am, ako ang nasa tabi niya, araw at gabi. Pero si Lucas, takot na mahawa, lumayo siya sa buong panahon. Pagkatapos, nakatanggap ako ng acceptance letter mula sa Pambansang Akademya ng Sining. Dahil sa paninibugho, sinubukan niya akong lasunin. Pero sa aksidente, ang aming mga magulang ang uminom ng nilaso na sabaw. Ako yon. Ako ang nagbuhat sa aking walang malay na laso na ina hanggang sa ospital. Pero siya, habang ako'y naghahanap ng doktor, hindi lang ninakaw ang kredito ko, pinagbintangan pa ako sa pagkalason. Pinahirapan niya ako ng 8 taon sa bilangguan ng walang dahilan. Ethan, noon, ikaw ang nag-alaga at nagligtas sa buhay ko. Imposible. Nagsisinungaling ka. Mayroon ka bang ebidensya? Narito ang ebidensya. Narito ang tala ng tawag mula sa insidente ng pagkalason. Ang call log ni Ethan. 911, kailangan ko ng tulong. Davis Villa sa Lushui Avenue. May food poisoning ang isang tao. Magpadala kayo ng tulong. Bilisan nyo. Kumusta? Ang ospital namin ay makakarating dyan sa loob ng 20 minuto sa pinakamaaga. Ano ang kalagayan ng pasyente? 20 minuto? Ang tagal naman noon. Dadalhin ko si Ma'am sa ospital. Huwag mong gagalawin yan. Baka hindi na umabot sa ospital bago siya mamatay. Diyos ko. Paano nagkaroon ng ganoong taong walang utang na loob? Muntik na akong malinlang sa pagpapanggap niya. Napaka-plastic, na ipokrito. Oh, Diyos ko! Ano ba ang ginawa ko sa lahat ng mga taong ito? Ano ba naman yan? Kailangan bang pag-usapan ito dito? Isinaalang-alang mo na ba ang kapakanan ng Grupo Davis? Papatayin ko ang anak kong walang utang na loob ngayong araw na ito. Paumanhin, Ginoong Davis. Ang Grupo Davis ay hindi na sa iyo. Ano ang sinabi mo? Ethan, talagang babawi ako sa iyo. Gusto mo talagang magbayad sala? Siyempre, Kahit ano. kahit ano talaga. Noon, ang Grupo Davis at ang Grupo Jones, para patatagin ang halaga ng stock, hindi nakinig sa paliwanag ko, at itinapon ako sa bilangguan. Ngayon, kinukuha ko na ang lahat ng nararapat sa akin. Hindi naman sobrang hinihingi ko, di ba? Ano ang gusto mo? Gusto ko ang Grupo Davis. Bumagsak ang halaga ng stock. Pinili ko ang Grupo Davis sa pinakamababang halaga. Ikaw, Mula sa sandaling ito, ang tagapangulo ng Grupo Davis ay si Gabriel Vance. Gabriel Vance. Bilang tagapangulo ng Grupo Davis, gusto kong tumigil na rito ang lahat ng chismis tungkol sa akin. Kung hindi, maghahabla ako.
Sa ngalan ng kapital ng pangarap, inaanunsyo ko na magpirma tayo ng $1 billion na kontrata sa Grupo Davis. Kumpiyansa ako na sa ating pinagsamang pagsisikap, makakamit tayo ng napakalaking tagumpay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung gayon, hindi na ito magiging sorpresa. Iabot mo ang kamay mo. Sa ating matagumpay na pakikipagtulungan. Sa ating pakikipagtulungan. Sa susunod na buwan, ang Gabriel Vance Art Auction ay magpapatuloy ayon sa plano. Sa panahong iyon, si Professor Lotia ay personal na dadalo. Abangan ninyo, mga kasama. Talagang ipinagmalaki ni Gabriel Vance ang Jiang City. Ito ay talagang perpektong paghahalo ng negosyo at sining. Sa wakas, nagbayad din sa kanyang kasalanan. Ito ang tinatawag nilang, ang gumawa ng kabutihan. Kabutihan ang babalik. Ikaw. 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 Tatay. Tatay, anong nangyari? Tatay. Lucas, hindi mo na kaya? Ang totoong palabas ay hindi pa nagsisimula. Chloe, kumusta si tatay? Si tatay ay wala na sa kritikal na kalagayan, pero may kondisyon siya sa puso. Sabi ng doktor, kailangan niyang manatili sa ospital para maobserbahan. Pupuntahan ko siya sa ospital. Baka hindi mo dapat gawin iyon. Mas mabuti pang dito ka na lang. Nag-aalala ako baka ma-stress lang si dad kapag nakita ka niya. Hindi ka rin naniniwala sa akin? Lucas, tigilan mo nga yung drama mo. Hanggang kailan mo pa kami paglololohin? Chloe, si Ethan talaga ang may kasalanan. Malinaw yun. Siya yung hindi nagpaliwanag ng maayos. At saka, ako rin ang nag-alaga kay mom. Gets ko na. Dahil lang ba kinupkop na anak ako? Kaya walang kwenta ang pagmamahal at pag-aalaga ko? Sa huli, mas makapal ang dugo kaysa tubig. Tama ba? Dahil nga kinupkop ka naming anak, kaya lalo kitang inalagaan. Dahil kinupkop ka naming anak, mas inintindi ka namin kaysa kay Ethan. Paano mo nasabi ang walang pusong salitang yan? Magpahinga ka muna. Nasa panig na talaga ni Chloe si Ethan ngayon. Ethan, maghintay ka lang. Hindi kita palalampasin. Malalaman mo rin agad kung nagpapanggap lang siya sa sugat sa kamay niya. Ethan, anong ginagawa mo dito? Ethan, anong ginagawa mo rito? Ethan, ano ba ang akala mo ang ginagawa mo? Hindi mo ako kayang talunin sa talino. Huwag mo namang sabihing mahina ka rin. Chloe, ang mayordomo, may tao, tulong, tulong! Ethan, ang tagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Lucas, ngayon na ang araw na ilalantad ko ang tunay mong kulay. Ethan, kakakasal ko lang kay Mia, yun lang. Ganoon ba talaga kasama ang loob mo? Gaya nga ng inaakala ko. Pex man lang pala ang injury mo sa pulso. Oo, ako ang nanalo. Ganap akong nagwagi. Hindi ka kailanman makakatapat sa akin. Tingnan mo ang sarili mo. Isinasapanganib mo ang buhay mo para magligtas, nauubos ka para lang mapasaya ang pamilya. Sa huli, ano ang nakuha mo? Ang kailangan ko lang gawin ay magpanggap na sinaktan mo ang pulso ko at hindi ka na makakabangon. Maging ang pamilya o si Mia, lahat sila ay magiging akin at ikaw ay magpakailanman nang nasa ilalim ng aking mga paa. Ganun ba? Balang araw, ang tunay mong kulay ay malalantad? Akala mo ba talaga na maniniwala sila sa'yo? Hindi mahalaga kung maniniwala sila sa akin o hindi. Kung magtitiwala man sila sa akin, hindi na ito mahalaga. Ang mahalaga ay hindi na sila maniniwala sa'yo. Ethan, ang tagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Huwag kang magsalita, para kang si dad. Kung manuntok, tigil! Anong ginagawa mo? Chloe, walang dahilan sinaktan ako ni Ethan. Buti na lang dumating ka sa tamang oras. Kung hindi, Kung hindi, pinatay mo na sana si Ethan, hindi ba? Nakita mo ang lahat, di ba? Ethan, napakatuso mo. Chloe, niloloko mo lang pala ako? Mahal kong Lucas, kung hindi ko ginawa, paano kaya gagaling ang kamay mo ng ganito kabilis? Lucas, ano pa bang masasabi mo para sa sarili mo? Lucas?
Gising na. Tingnan natin kung gaano katagal makakaya nitong Lucas na ituloy ang palabas na ito. Kumusta? Ito ba ang 9-11? Ang kamay ng pasyente ay ganap ng gumaling. Buo na ang galaw. Doktor, kaya kailan ba talaga gumaling ang kanyang braso? Well, mahirap sabihin. Mahalaga ba kung kailan ito gumaling? Mas maayos na siya ngayon? Yun ang mahalaga. Ang tagal kong naghintay para sa araw na ito. Lucas? Anak, gising ka na rin sa wakas. Dad, ikaw ba talaga yan? Akala ko hindi na kita muling makikita. Anak, anong pinagsasabi mo? Ang hindi nakakapatay sa'yo ay nagpapatibay sa'yo. Sabi ng doktor, ang iyong kamay ay ganap ng gumaling. Talaga? Talaga. Hindi ka nagsisinungaling? Gumaling na ba talaga? Natakot ako. Iniisip ko, bakit biglang bumalik ang lakas ng braso ko? Oh? Kay himalang paggaling. Lucas, Hindi pa ako tapos sa'yo. Anong klaseng kapatid ang gumagawa niyan? Nawalan ng malay si Lucas. Kung may nangyari sa kanya, magdaramdam ka. Dad, si Ethan. tatay. Si Ethan ang nakahanap sa kanya. Siya ang unang nakarating doon. Nawalan ng malay si Lucas. Siya ang tumawag ng ambulansya. Salamat kay Ethan. Kung hindi tayo nagpatingin sa ospital, hindi natin malalaman na ang kamay ni Lucas ay okay na okay pala. Lucas, hindi ka ba magpapasalamat kay Ethan? Salamat, Ethan. Walang problema. Lucas, nagtataka lang ako kung ano pang mga sorpresa ang itinatago mo sa amin. Ethan, ang kulit mo. Lucas, gaano ba karami ang itinatago mo sa amin? Robert, hindi mo ba napapansin na kakaiba ang ugali ni Lucas nitong mga nakaraang araw? Parang hindi siya kasing bait ng akala natin. Anong nangyayari? Ngayong bumalik na ang tunay mong anak, ayaw mo na sa kinupkop mong anak? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sana nga hindi. Kung hindi, magiging malaking iskandalo kung malaman ng iba. Nararamdaman ko lang na ang laki ng utang na loob natin kay Ethan. Gusto kong ituwid ito. Nakuha na nga niya ang Grupo Davis. Ano pa ba ang gusto mo? Ang Grupo Davis ay para talaga kay Lucas. Ngayon, Nakalimutan mo na ba na si Ethan ang tunay mong anak? ako. Mom, Dad, anong pinagtatalunan ninyong dalawa? Wala lang. Ako na ang magbabayad. Naalala ko si Lucas ay may AB negative na dugo rin. Hindi, imposible yan. Hindi pwedeng ganoon kapangyayari. Baka nag-iisip lang ako ng masyado. Anong ginagawa ninyo? Inutusan kami ni Ginang na linisin ang kuwarto ni Ginoong Ethan at ihanda ito. Lahat, kailangang pinakamaganda. Kukuha si Mom ng bagong kuwarto para sa akin? Ang galing naman. Mas maganda ito ng husto kaysa sa dati kong kuwarto. Ginong Lucas, ito ay para kay Ginoong Ethan, para kay Ethan. Ano? Si Ethan? Lumabas. Lumabas kayo. Lumabas kayo rito. Ethan. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mong bumalik at kunin ang lahat sa akin. Ang kapal ng mukha mong nakawin ang buhay ko. Mom, Kung patuloy kang magwawala ng ganyan, pwede kang lumipat. Ngayong pagkakataon, ibinubuhos ko ang lahat ng meron ako para sa iyo. Sana lang mapatawad mo ako. Ethan. Huwag kang masyadong mayabang. Gagawin kitang maramdaman kung ano ang pakiramdam ng masira at mawalan ng lahat. Mahal, noong huling kaarawan mo, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na bigyan ka ng regalo. Ngayong pagkakataon, sinikap kong lahat para bumawi sa iyo. Tingnan mo, narito ang mga titulo ng ari-arian at mga sertipiko ng stocks. Ayaw ko ng kahit ano diyan. Ethan, ito ang lahat ng pag-aari ni nanay. Ibinigay niya ang lahat ng meron siya para lang mabigyan ka ng pinakamagandang buhay. Ano naman? Dapat bang magpasalamat ako dyan? Pagkatapos ng lahat ng mga taon, hindi mo pa rin maintindihan. Ang talagang gusto ko ay hindi kailanman naging ganito. Bukod pa riyan, sobra-sobra na ang pera ko. Anak, alam ni nanay na nagkamali siya. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap? Akala ko nakahanap na ako ng ligtas na daungan. Pero tingnan mo kung ano ang nangyari. Lahat ng bagyo sa buhay ko ay dahil sa iyo. Nang kailangan kita, wala ka. Ngayon, hindi na. Ethan, anak.
Kung kailangan mong umiyak, hayaan mo lang. Ang mga lalaki ay tao rin. Mas gagaan ang pakiramdam mo pagkatapos. Ganun ba talaga ako kawalang kwenta? Akala ko nakalimutan ko na. Akala ko kaya ko nang hindi mag-alala. Pero bakit ganito pa rin kasakit? Ang unfair. Ang pagkakadugtong ng pamilya. Hindi ito basta-basta malilimutan o isusuko. Mas makapal ang dugo kaysa tubig. May mga ugnayan na hindi mo mapuputol. Olivia, salamat. Kung wala ka sa tabi ko, talagang hindi ko alam ang gagawin ko. Nandito ako para sa iyo. Ano man ang desisyon mo, nandito lang ako palagi, sumusuporta sa iyo. Tagapangulo, narito ang listahan ng mga shareholder na hiniling mo. Lily White, Lucas Davis. Kaninong anak ka ba talaga? Lucas. Ang Grupo Davis, para sa iyo talaga ito. Pero sino ang mag-aakala? Ang anak na walang utang na loob na si Ethan ay biglang agawin ito mula sa iyo. Hindi mo ako sinisisi, di ba? Siyempre hindi. Dad, ito lang kasi. Buong buhay mo ay nagtrabaho ka para itayo ang pamana na ito. At para sa kanya na biglang, kunin lahat ng walang ginagawa. Nakakagalit talaga para sa iyo. May iba pa. Hindi ako sigurado kung dapat kong sabihin sa iyo. Si, Mom, ibinigay niya ang lahat ng kanyang ari-arian kay Ethan. ano ang sinabi mo? Lucas, talagang naapi ka. Dad, hindi ko nararamdamang naapi ako. Itinuro mo sa akin na, kahit ano ang kinuha sa iyo, dapat mong bawiin gamit ang iyong sariling kamay. Iyan ang aking mabuting anak. Huwag mo akong sisihin sa darating, Ethan. Ikaw ang may kagagawan nito. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Basta alamin mo para sa akin. Agad-agad. Kung sino talaga, si Lily White. Opo, Tagapangulo. Gagawin ko ito kaagad. Ethan, tumawag ako, pero hindi mo sinagot, kaya kailangan kong hanapin ka mismo. Ano ang ginagawa mo dito? Ano ang gusto mo? Si Mom ay umiiyak ng todo nitong mga nakaraang araw. Napapayat na siya ng husto. Pagkatapos ng lahat, siya ay ang nagbigay sa atin ng buhay at nagpalaki sa atin, ang ating ina. Pakiusap Ethan, nakikiusap ako sa iyo. Sumama ka lang sa akin pauwi at bisitahin si Mom. Oo, ipinanganak niya ako. Pero sigurado akong hindi ko naaalala na pinalaki niya ako. Ang pag-aanak ng hindi pinalalaki ang bata ay hindi siya ina sa totoo lang. Alam ko, lahat ito ay kasalanan natin. Mali tayo noon. Mula ngayon, ako ay magiging handang sumunod sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Sumama ka lang sa akin pauwi para sa isang pagkain. Isang beses lang. Si, Talaga? Pumapayag ka? paano kung ngayong gabi? Tapos na usapan. Kailangan mong pumunta. Ethan, maghihintay ako. Sana sa gabi na ito makangiti ka pa rin. Ethan, anong ginagawa mo rito? Mukhang hindi lang siya ang ahente mo. Ahente ko siya. Pero mas importante, nobya ko siya. Ano to? Handa ka na bang ipakilala ako? Ayaw mo? Kung ayaw mo, babawiin ko. Makita si Ethan na masaya. Nakakatuwa talaga. Di ba, Mia? Siguro gutom na kayong lahat. Tara, upo na. Halika na, kain na tayo. Olivia, dito ka umupo. Ngayong si Ethan ay kasama na ni Olivia. Mia, mula ngayon bitawan mo na siya. Tungkol naman sa kasal mo kay Lucas, sa susunod na buwan na lang nating itakda. Hindi ako sang-ayon. Nangako ako kay Ethan noong bata pa kami na siya lang ang pakakasalan ko. Ikaw, Oh, sige na. Kumain na lang tayo. Bakit ngayon mo pa binabanggit to? Bata pa ang mga anak natin at may sarili silang mga ideya. Tungkol naman sa atin, hindi na tayo dapat makialam. Grace, bakit palagi mong inuuna ang iba? Robert, nakalimutan mo na ba na si Ethan ang iyong tunay na anak? Bakit ikaw ay laging kakampi ni Lucas? Hindi ako kumakampi kanino man. Kung may sisihin ka, sarili mo ang sisihin mo. Dahil pinalaki mo ang isang walang galang, mayabang na anak. Kung hindi ka nagkakampi, edi ipaliwanag mo sa lahat ngayon din kung sino si Lily White. Lily White. Pamilyar na pamilyar ang pangalang yan? Naalala ko na, siya yung dating kasintahan mo mula sa inyong probinsya, di ba? Talaga nga, bakit hanggang ngayon ay nakikisalamuha ka pa rin sa mangwawasak ng tahanang yan? Anong lakas ng loob mong sabihin yan, Ethan? Huwag kang magsalita ng walang basehan.
Kailangan mo ng ebidensya para sa mga paratang mo. Ebidensya? Siyempre meron na akong handa matagal na. Ayon sa appraisal ng center, sina Robert Davis at Lucas Davis ay tunay na mag-ama sa dugo. Hindi lang yan. Noong mga nakaraang taon, nang ako'y mawala, kasalanan din yon ni Robert Davis. Makalipas ang isang buwan, dinala niya sa bahay si Lucas at tinawag niya yon bilang pag-ampon sa isang bata. Sa lahat ng mga taong ito, nagsinungaling siya sa amin. Ginawa niya kaming mga tanga. Dad, talagang nagtaksil ka kay mom? Mayroon ka talagang kabit at nagkaanak ka pa sa kanya? Ang babaeng yon ay si Lily White. Tama ba? Oo, siya nga ang anak ko kay Lily. Bakit? Paano mo nagawa ang ganito sa akin? Kung hindi sana ikaw ang pinakasalan ko, si Lily sana ang napangasawa ko. Hindi sana siya namatay sa komplikasyon, sa panganganak, sa harap mismo ng mga mata ko. Doon, at sa sandaling yon, isinumpa ko sa Diyos na sa nalalabi kong buhay, gagawin ko ang lahat upang maalagaan ng mabuti ang anak ko kay Lily. Para mabayaran ang utang ko sa kanila, sa ina at anak. Noon, ikaw ang walang hiya na nanligaw sa akin. Sabi mo laging pakikitunguhan mo ako ng maayos. Robert Davis, nakalimutan mo na ba lahat yon? Nang tayo ikasal, ano ang ipinangako mo sa aking ama, ha? Ikaw ang nagpumilit na mapasok ang aking pamilya, ang mga Davis, para maging aming live-in na manugang. Ikaw ang nagpumilit na magpakasal sa pamilya Davis para maging aming manugang na nakatira rito. Sige. Ngayon naiintindihan ko na. Kaya ang pakay mo pala ay ang yaman ng aming pamilya. Ginamit mo ako para umangat sa buhay. At pagkatapos, itinulak mo ako pabalik sa kawalan. Robert Davis. Alam mo ba, noon, kaya kitang tulungang magsimula mula sa wala. Ngayon, kaya ko ring kunin ang lahat mula sa iyo. Grace, naging mag-asawa tayo dati. Dapat may natitira pang pagmamahal. Sinusumpa ko, mula nang pumanaw si Lily, sa lahat ng mga taong ito, wala akong nagawang kahit anong masama sa iyo. At gusto mong purihin kita para doon? Ganoon ba? Ano pa ba ang gusto mo sa akin? Naging tanga ako. Sa lahat ng mga taong ito, dahil sa inyong dalawang taong walang utang na loob, napabayaan ko ang sarili kong tunay na anak ng napakatagal. Ngayon, gusto kong pareho kayong umalis sa pamilya Davis. Napakalupit mo. Gusto mo talagang paalisin kami? Saan kami pupunta? Pumunta kayo kung saan ninyo gusto. Wala na iyon sa akin. Ikaw, napakalamig mong babae. Sige, aalis kami. Bilang kagalang-galang na tagapangulo ng Grupo Davis, ayaw kong maniwala na ang pag-alis dito ay nangangahulugang tapos na ako. Hala, kung gagawin ito ni tatay, wala siyang makukuhang kahit sentimo. Wala siyang pera. Kung sasama ako sa kanya, hindi. Ayaw kong mamuhay ng ganoong kahabag-habag. Walang perang buhay. Lucas, umalis na tayo. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Nanay, pakiusap, huwag mo akong paalisin. Hindi ko nga alam kung sino si Lily White. Sa buhay na ito, ikaw lang ang ina na mayroon ako. Nanay, ikaw ang nag-alaga sa akin ng sarili mong kamay. Nanay, ayaw kitang iwan. Ayaw kong iwan ang tahanang ito. Ayaw ko. Lucas, magising ka. Ako ang tanging pamilya mo sa mundong ito. Huwag kang mag-alala. Kahit ibenta ko ang lahat ng aking pag-aari, hinding-hindi kita pahihirapan. Tumahimik ka. Lucas, Ikaw ang nanakit kay nanay. Wala akong kinalaman doon. Gusto ko lang makasama ang nanay ko. Ayaw kita. Hindi kita kilala. Lucas, kumalma ka. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Hindi ako nagkaroon ng amang tulad mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako napunta sa buhay bilang kinupkop na anak. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako iniwan ni Mia. Asawa ko na sana siya ngayon. Kasalanan mo ang lahat. Anak ko, ayaw mo na ba talaga sa akin bilang iyong ama? Ang taong tulad mo ay hindi karapat-dapat maging ama ko. Ang taong tulad mo, dapat lang na mamatay. Lucas, ang iyong ama ay ibinigay ang buong buhay niya. Isinakripisyo ang lahat para protektahan ka. Tatay, Ginoong Davis, Anong nangyari, tatay? Tatay, tumawag ng ambulansya. Doktor, kumusta ang tatay ko?
Paumanhin. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Mangyaring tanggapin ang aming pakikiramay. Nanay. Mangyaring, huwag mo akong iwan. Aalagaan kita, pangako, babawian kita. Magiging mabuti ako sa iyo habang buhay. Nanay. Nanay, paano kung hayaan na lang natin siyang manatili? Mhm. Lucas, paulit-ulit mong sinasabi na hindi mo kilala si Lily White. Pero tingnan mo, sa visitor log na ito, narito ang pangalan mo bawat taon. Ganun pala? Kahit ngayon, nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Pinatay mo ang sarili mong ama. Ikaw ba talaga? Ikaw ba talaga? Hindi totoo yan. Nanay, Huwag mong sayangin ang iyong luha sa basurang tulad niya. Mahal, ano ang itinawag mo sa akin? Nanay, Mahal, tama ka. Para sa isang basurang tulad niya, hindi ko dapat sinasayang ang luha ko. Ikaw lang ang kailangan ni Mom. Chloe. lumayo ka sa akin. Hipokrito ka. Nakakasuka ka. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ethan, papatayin kita. Lucas, kumalma ka. Ano ba ang ginagawa mo? Mia, hindi ganoon ang nangyari. Kailangan mong maniwala sa akin. Si Ethan ang may kasalanan. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Lucas, kontrolin mo ang sarili mo. Tigilan mo yan. Lucas, pinatay mo ang tanging tao sa mundong ito na tunay na nagmamahal sa iyo. Ano ang pakiramdam na lahat ay tumalikod sa iyo? Hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Wala ito kumpara sa impyernong dinanas ko sa lahat ng mga taong ito. Eksperto ka talaga sa pag-arte ng baliw, di ba? May alam akong lugar na bagay sa iyo. Tumabi ka! Hindi ako baliw! Hindi talaga! Ethan, sinira mo ang buong buhay ko. Papatayin kita. Nababagabag na ang pasyente. Bilasin niyo. Bigyan siya ng pampakalma ngayon din. Wag! Wag! Bitawan niyo ako. Nars. Nars. Ako. Kasalanan mo lahat ito. Gusto kitang patayin. Tumigil ka! Lucas, nakikiusap ako sa'yo, Lucas. Buksan mo ang pinto, pakiusap. Lucas, nanay. Hayaan mo akong bahala dito. Lucas, pakiusap. Buksan mo ang pinto. Huwag mong sasaktan si Ethan. Lucas. Tumigil ka! Nagsimula ang lahat sa pamilya Davis. Tapusin natin ito sa pamilya Davis. Mamatay na lang tayong magkasama. Mamatay ka na, Ethan. Ethan, Ayos ka lang ba, Ethan? Ethan, mamatay ka. Mia, Mia, Ethan. Ang utang ko sa'yo? Nabayaran ko na. kapit lang. Anong ginagawa niyo dyan? Bakit nakatayo lang kayo? Tumawag ng ambulansya. Tingnan mo ang pamilyang ito. Napaka-perpekto. Sayang, hindi ako nagkaroon ng sariling tahanan. Mia, pupunta na ako sa'yo.
Olivia, totoo bang ikaw at si Ethan ay babalik na talaga sa Italia? Hindi ba kayo pwedeng manatili? Hindi ko kayang panoorin kayong umalis. Mahal ko. Oh, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Hayaan mong ayusin ko ang lahat. Nanay, Chloe, kailangan na naming umalis. Malilate na kami sa flight namin. Anak, kung hindi ka mananatili, baka hindi mo pa rin mapatawad ako at si Chloe? Kaya pala may hinanakit ka pa rin. Nanay, ang nakaraan na yon. Wala namang dapat patawarin. Sa ngayon, gusto ko lang tumingin sa hinaharap. Kaya, babalik ka pa ba kaya? Hindi na babalik. Talagang hindi ka nababalik? Harapin ang hinaharap. Huwag nang lumingon sa nakaraan.